Hindi agad maririnig ang ingay ng makina, kundi ang mahinang pagbuga ng hininga ni Tomas. Yung tipong pagod pero kontento. Parang may sariling ritmo ang buhay niya. Nakaluhod siya sa tabi ng lumang motorsiklong ilang ulit na niyang sinagip mula sa pagkatoktok. At habang pinipihit ang isang kalawangin na tornilyo, sumasabay ang tawanan ng dalawang kapitbahay na matagal ng kabarkada niya. Tomas, parang mas inaalagaan mo pa yung motor kaysa sarili mo. Biro ng isa. At walang kahirap-hirap nang ngumiti si Tomas habang pinupunasan ang langis sa daliri. Alam mo namang, pag ito sumuko, wala tayong masasakyan. Ako, matibay pa ito. May kumpiyansa sa boses niya, pero may lambing. Parang sanay na sa ganitong kababaang loob na pagmamahal sa mga bagay na pinaghirapan talaga. Pahapon na nang matapos niya ang ginagawa at tumayo siya nang may bahagyang kirot sa likod. Isang paalala na hindi madali ang buhay pero hindi rin kailangang maging mabigat. Sumakay siya, pinaandar ang makina at agad na gumaan ang loob niya nang marating ang gate ng opisina kung saan nagtatrabaho si Liza. Nakatayo ito roon, may hawak na bag. Bahagyang pagod pero malinaw ang ngiti kapag siya ang nakita. "Ang aga mo," sabi ni Liza habang sumakay sa likod ng motorsiklo. "Para sa'yo, lagi akong maaga," sagot niya. At sa maikling sandaling iyon, habang humahawak si Liza sa baywang niya, ramdam ni Tomas kung gaano siya kaswerteng may isang taong tumataya sa kanya kahit alam nitong hindi siya kasing yaman ng mundo ng pamilya nito. Pagdating nila sa bahay, agad siyang sinigawan ng aso nilang si Bituin. Sumalubong na parang ilang buwan silang hindi nagkita. "Ay naku, miss ka daw," natatawang sabi ni Liza habang ibinababa ang bag at inaabot ang apron para sa hapunan. Si Tomas, na sanay sa simpleng buhay, marunong agad tumulong. Naghiwa siya ng bawang, nag-open ng stove at buong gabing nagtawanan silang dalawa habang nagkukulitan tungkol sa maliit na bagay. Sa gitna ng paghahanda ng hapunan, napatingin si Tomas sa mukha ni Liza at sa tahimik na sandaling iyon, naisip niya kung gaano siya pinalad na may kapiling na hindi siya tinitingnan base sa laki ng bulsa kundi sa tibok ng puso. Habang kumakain sila, tuloy-tuloy ang usapan tungkol sa pangarap. Gusto ni Tomas ng maliit na talyer balang araw. Hindi marangya, pero sapat para maging tahanan ng pinaghirapan niya. Si Liza naman, gustong magkaroon ng maliit na sari-sari store na magiging extension ng simpleng buhay na pinapangarap nila. Pinag-uusapan nila kung saan ipapatayo ang bahay, kung gaano kalawak ang bakuran, kung gaano kasaya sigurong magkaroon ng 2 anak. Hindi ito pangarap na maluho. Mga pangarap lang na nanggagaling sa 2 taong naniniwalang sapat na ang isa't isa. Paminsan-minsan, napapatingin si Liza sa cellphone niya kapag tumatawag ang ina nito. Alam ni Tomas na malapit ang ina ni Liza sa kanya, kaya ramdam niya ang init ng suporta nito. Ngunit tuwing mababanggit ang ama, napapalitan ng nerbiyos ang tono ni Liza. "Sasabihin ko rin sa kanya, one day," bulong ni Liza habang hinihimas ang likod ng kamay niya. "Hindi ko lang alam kung paano." Hindi na kailangan ni Tomas ng paliwanag. Ramdam niya ang bigat sa pagitan ng bawat salita. Pero hinawakan niya ang kamay nito at pinisil ng mahigpit. "Hindi ko minamadali," sabi niya. "Pero hindi rin kita iiwan sa laban, kahit anong mangyari." Pagkatapos ng hapunan, naupo sila sa labas, sa lumang bangko na gawa pa sa kahoy ng tatay ni Tomas. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig at malamig na hangin ang kasama nila. May peace sa mundong yon. Simple, walang yabang, walang bilis ng syudad. Doon naramdaman ni Tomas ang maliit ngunit matatag na pag-asa na kahit gaano kaingay ang mundo sa labas, mayroon siyang tahanan sa piling ni Liza. Tahanang hindi pwedeng bayaran ng kahit anong kayamanan. Pero habang nakahilig si Liza sa balikat niya, bigla itong napabuntong hininga ng malalim. Isang buntong hiningang tila may tinatagong hindi niya masabi.
At bago pa makapagtanong si Tomas, tumunog ang cellphone ni Liza. Isang pangalan ang lumitaw sa screen at biglang nanlamig ang mga mata nito. At doon nagsimula ang unang maliit na bitak sa katahimikan ng kanilang mundo. Parang may malamig na kamay na dumampi sa batok ni Tomas nang huminto sila sa harap ng malaking mansyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagkabigat ng hangin sa paligid. Habang bumababa siya ng motorsiklo, kita niya ang paraan ng paghinga ni Liza. Mababaw, mabilis, parang may daladalang lihim na takot. "Ready ka?" tanong nito. Pilit ngumiti, pero hindi maitago ang panginginig ng labi. Sinagot niya lang ng isang mahigpit na hawak sa kamay. Umaasang sapat iyon para mabawasan man lang ang kaba sa puso nito. Ngunit kahit hindi pa sila nakalalakad papasok, may kung anong kutob na sa loob ng mansyon ay may mundong hindi siya sigurado kung tatanggap sa kanya. Pagbukas ng pintuan, bumungad ang malalaking chandelier, makapal na carpet at mga pader na punong-puno ng larawan ng pamilya ni Liza. Lahat nakangiti, lahat mukhang walang kulang. Isang kasambahay ang sumalubong, binigyan sila ng magalang na tango. Ngunit halatang tinatantiya si Tomas mula sa suot niyang hindi kasing kintab ng mga bisitang naroon. Hinila ni Liza ang braso niya papasok sa sala kung saan nagkakatipon ng ilang kamag-anak. Doon niya nakita ang mga matang mabilis na tumingin at kasing bilis na umiwas, parang may hindi magandang kutob sa presensya niya. Pero kahit nakararamdam na siya ng panlalamig, pinilit niyang ngumiti at magmukhang komportable, alang-alang kay Liza. Dumating si Don Renato na parang bagyong hindi inaasahang sasampal sa katahimikan. Matangkad, nakaayos ang buhok na parang ni hindi hinipan ng hangin, at may lakad na nangingibabaw sa lahat ng naroroon. Mahina ang tono ni Liza. "Si Tomas po." Nang lumingon ang matanda, walang bahid ng init ang mga mata nito. Sa halip, dahan-dahan itong sinipat si Tomas mula ulo hanggang paa. Hindi para kilalanin, kundi para sukatin. Walang kamay na inabot. Walang kahit simpleng kumusta. Tanging isang malamig na tango ang ibinigay, at kahit iyon, parang may kasamang pagtulak palayo. Siya pala," sabi ni Don Renato. Tono pa lang ay parang hatol na. Hindi umimik si Tomas kahit gusto niyang sabihin na hindi siya na. Hindi siya kaaway na wala siyang masamang intensyon, pero narinig niya ang mahinang bulungan sa gilid mula sa isa sa mga tito ni Liza. "Yan ba? Akala ko mas presentable." Napalunok si Tomas, piniling hindi tumingin sa pinanggalingan ng sarkastikong komento. Pinagmasdan niya si Liza at nakita niyang namutla ito. Parang gusto nang mahulog ang buong katawan sa sahig para lang lumayo sa kahihiyang unti-unting bumabalot sa kanila. Habang kumakain, ramdam niya ang bigat ng bawat titig sa kanya. Hindi lantaran, pero sapat para maramdaman niyang hindi siya iniimbitahan roon, kundi sinusuri. Nang subukan niyang makipag-usap sa isa sa mga pinsan ni Liza, sinagot siya nitong may mapait na ngiti. Parang napipilitan lang at naghihintay na matapos ang usapan. "Anong trabaho mo ulit, Tomas?" tanong nito. Pero hindi bilang pangungumusta. Mas parang paghahanap ng butas. "Mechanic po," sagot niya. Diretso. Hindi niya ikinahihiya iyon. Ngunit ang kasunod na tingin ng kausap niya ay parang nagmarka ng invisible line. Hindi siya kabilang sa mundong yon. Pag-uwi nila, halos hindi nagsalita si Liza. Nakatingin lang ito sa bintana, ni hindi ginagalaw ang kamay na kanina pa niya hawak. "Liza?" maingat niyang tanong. "Okay ka lang?" Pero umiling lang ito. Pinipilit ngumiti. "Pagod lang." Saka, hindi na nito tinapos ang sasabihin. At doon niya naramdaman ang kirot. Hindi dahil sa pangmamata ng pamilya, kundi dahil halatang nasasaktan si Liza para sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito nang mas mahigpit. Umaasang ang init nun ay sapat para tapalan ang lamig na iniwan ng gabing iyon.
Habang papalapit sila sa bahay, tumahimik ang makina ng motorsiklo sa kanto at tanging tibok ng puso niya ang maririnig. Hindi pa yun gulo, hindi pa bagyo, pero ramdam niyang may unang bitak nang sumulpot sa mundong dati payapa. At ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung yun ba ay lalalim o kung kaya pa niyang pagdugtungin bago tuluyang mabasag. May mga salitang kahit gaano kaliit ay kaya kang hiwain sa loob. At yon ang unang naisip ni Tomas nang muling buksan ni Don Renato ang pinto para sa kanila. Hindi pa man sila tuluyang nakapapasok sa sala, naroon na agad ang mapanuring titig ng matanda, nakahandang sumalakay sa pinakamahinang bahagi ni Tomas. Hindi ka uunlad. Bulong nitong akala mo'y simpleng obserbasyon lang, pero sa tono, sa diin, ramdam mong hatol yon. Sa likod niya, may narinig si Tomas na mahina, pero malinaw na buntong hininga ni Liza, yung buntong hiningang puno ng pagod na hindi na niya maitatago. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Tomas na hindi na siya lamang ang tinitira, pati si Liza, dahan-dahang hinihila ng sitwasyon. Habang nakaupo sila sa mahaba at mamahaling dining table, sunod-sunod ang tirang halos hindi na tinatago. Sayang talaga ang anak ko, sabi ng isang tiyahin habang nakapangalumbaba, parang nagkukwento lamang ng tsismis sa umaga. Ganda-ganda. Tapos, hindi nito tinapos ang pangungusap, pero sapat na ang pagsulyap kay Tomas para malaman niya kung ano ang gustong sabihin. Ramdam niya ang pag-init ng tainga niya, ang unti-unting paghigpit ng tenga ng pagkatao niya, pero pinili niyang ngumiti kahit pilit. Sinubukan niyang magpakumbaba, manahimik, pero naramdaman niyang wala siyang nagagawa kundi ang magmukhang maliit sa harap nila. Pag-uwi, mula sa isa sa mga pagbisitang iyon, halos hindi na nagsasalita si Liza habang nakasakay sa motorsiklo. Nakasubsob lang ito sa likod niya, mas mahigpit ang kapit kaysa dati. At kahit hindi sinasabi, alam ni Tomas kung bakit nakakapagod ang araw na paulit-ulit kang sinusubok kung hanggang saan mo kayang ipaglaban ang taong mahal mo. Pagdating sa bahay, sinubukan niya itong pasayahin, nagtimpla ng paborito nitong tsokolate, pero hindi mawala ang lungkot sa mga mata ni Liza. Ayoko ng ganito, bulong nito. Paulit-ulit na lang. Sa trabaho, hindi mawala sa isip ni Tomas ang mga salitang pinaghuhugutan ng pangmalasakit na panliliit. Habang inaayos ang isang malaki at komplikadong makina, biglang naalala niya ang sinabi ng matanda. Hindi ka uunlad. Napahinto siya. Napaluhod. Parang biglang bumigat ang bawat tornilyong hinawakan niya. Kahit alam niyang masipag siya, mahusay at marangal, hindi niya mapigilang tanungin ang sarili kung tama ba ang pananaw ng pamilya ni Liza. At sa bawat tanong na yon, may lumalabas na maliit na bitak sa kumpiyansa niya. Bitak na ayaw niyang ipahalata kahit kanino. Nagsimula ring makarating sa kanya ang mga komentong hindi na galing kay Don Renato, kundi sa kapamilya ni Liza. Sa isang simpleng salo-salo, narinig niyang sinabi ng pinsan nito, "Baka naman may mas bagay sa'yo, Liza. Mas may future." Hindi yon nakadirekta sa kanya, pero malinaw na sapat para maramdaman niyang tila pinagtutulungan siyang paliitin. Kumulo ang loob niya. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero naalala niya ang pakiusap ni Liza na huwag na lang patulan. Kaya pinili niyang pigilan ang sarili. Kahit napakiramdam niya'y unti-unti siyang nasusuffocate sa paggalang. Kahit sa bahay, ramdam niya ang pagbabago. Habang kumakain sila ng simpleng hapunan, napapansin ni Tomas na malayo ang tingin ni Liza. Tila laging nakikinig sa hindi nakikitang boses ng ama nito sa likod ng isip. Hindi gaya dati kung saan ang bawat gabi ay puno ng tawa at kwento. Ngayon, tila may bigat na nakapatong sa balikat nila. Hindi nila pinag-uusapan, hindi nila inaalis, basta naroon. Parang makapal na ulap na hindi mataboy,
ng kahit anong pilit na saya. Sa mga gabing iyon, nakahiga si Tomas at nakatitig sa kisame, dahan-dahang sinusukat kung saan sila nagkamali. Mahal niya si Liza at mahal siya nito. Iyon ang alam niya. Pero paano kung minsan, hindi pag-ibig ang kalaban, kundi ang mundong kumukontra sa inyong dalawa? Sa katahimikan ng kwarto, narinig niyang umiyak ng mahina si Liza Mgimi. Pilit itinatago ang bawat hikbi. At doon, sa gitna ng dilim, may tanong na unti-unting lumitaw. Hanggang kailan kaya nilang dalawa ang unos na ito, kung ang simula pa lang, halos hindi na sila makahinga. Nagsimula ang gabing iyon sa isang tanong na parang kutsilyong dahan-dahang idinidiin sa pagitan nilang dalawa. Sigurado ka ba sa lalaking yan? Hindi pa man nauupo si Tomas ng buo, narinig na niya ang tinig ni Don Renato. Malamig, matalim, at walang pakundangang itinapon sa gitna ng engagement dinner na dapat sana'y masaya. Tumigil ang kubyertos, napahinto ang tawanan, at unti-unting nag-iba ang hangin sa paligid. Parang may nagbukas ng pinto sa isang bagyong kay tagal pinipigilang pumasok. Si Tomas, kahit hindi inuurong ang tingin, ramdam agad ang pagkirot sa loob. Hindi niya alam kung dapat bang sumagot o maghintay na si Liza ang humawak ng sitwasyon. Ngunit malinaw sa boses ng matanda. Hindi iyon tanong, kundi panghuhusga. Nag-umpisang magbulungan ang mga bisita, bawat isa may sariling opinyon na hindi na nila kailangang itago. Ayun na, bulong ng isang pinsan. Sabi ko na nga ba? Dagdag ng isa. Sa gitna ng lahat, nanatili si Tomas na nakatayo. Pilit pinipigilan ng sarili na mag-react ng padalos-dalos. Pinipilit niyang huminga ng pantay, kinokontrol ang tensyon sa panga dahil alam niyang isang maling salita lang ay mas lalo siyang mapapahiya. Ngunit habang nakatanaw siya sa mga matang puno ng pang-uusig, may bahagi ng loob niya na gustong sumigaw. Gustong ipakitang hindi siya kasing liit na inaakala nila. Patama na, biglang boses ni Liza. Malakas, malinaw, at puno ng galit na matagal nang pinipigil. Tumayo ito mula sa mesa. Nanginginig ang kamay habang nakahawak sa wine glass. Hindi mo pwedeng insultuhin si Tomas sa harap ng lahat. Hindi mo pwedeng gawin ito sa araw namin. Una itong pagkakataon na narinig ni Tomas ang ganoong tono mula kay Liza. Hindi takot, hindi pag-aalangan, kundi isang tahimik na pader na kayang ipagtanggol siya gaano man kahirap. Ngunit kasabay ng paghanga, naramdaman niya rin ang bigat. Siya man, ayaw niyang si Liza ang sumalo sa galit ng ama. Nagtaas ng kilay si Don Renato, parang walang halaga ang sinabi ng sariling anak. Anak, hindi ako bulag. Nakikita ko kung saan ka patungo, kung magpapatuloy ka sa desisyong yan. Tinuro niya si Tomas na parang isang bagay, hindi tao. Hindi ito panghabang buhay, hindi ka uunlad kasama niya. Darating ang araw, magsisisi ka. Sa puntong yon, napalunok si Tomas. Masakit, oo, mas masakit pa dahil ginagawa ito ng ama ng babaeng mahal niya. Pero kahit ganun, pinilit niyang maging kalmado. Sir, mahina niyang sabi, hindi ko man kayang matumbasan ang yaman ninyo. Pero hindi pa siya tapos. Sinapawan siya agad ng tiyuhin ni Liza. O ayan Liza, nakikita mo? Hindi man nang makapagsalita ng may kumpiyansa. Tumawa ang ilan sa paligid, yung tawang may halong pangmamaliit na parang hindi sila makapaniwalang naroon si Tomas sa ganoong klase ng pagtitipon. Tumayo ang ibang kamag-anak, sumisigaw ng tama si Don Renato. Sayang ka. At kung ano-ano pang salitang parang tinatanggalan ng balat, ang pagkatao ni Tomas habang buhay na buhay silang nagtutuos ng pagkatao niya. Naroon si Liza, pilit na pinapatahimik ang lahat, halos maiyak sa sobrang hiya at galit. Hinawakan ni Tomas ang braso nito, malamig ang boses pero matatag. Liza, tama na, sabi niya. Halos pabulong na ngunit ramdam ng lahat ang bigat. Ayokong lumalapat to.
Hindi niya alam kung tama ba ang pagpigil niya. Pero alam niyang kapag hinayaan niyang sumabog ang lahat, si Liza ang mas masasaktan. Minsan, sa pagitan ng sariling pride at ng taong mahal mo, kailangan mong lunukin ang mga salitang gusto mong isigaw, pero ayaw tumigil ni Don Renato. Kung talagang mahal mo ang anak ko, dapat mong amining hindi ka sapat. Diretso, walang hiya, walang pag-aalinlangan. At sa unang pagkakataon, napatingin si Tomas kay Don Renato nang hindi umiilag. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw, pero sa loob niya may gumagalaw na bagay, isang apoy na hindi niya alam kung kailan sisiklab. At bago pa man matapos ang gabi, may katahimikang bumalot sa buong hapag. Hindi iyon ordinaryong katahimikan, iyon ang klase ng katahimikan bago bumagsak ang pinakaunang kidlat ng isang bagyong hindi na mapipigilan. May mga sandaling kahit gaano kakahanda, hindi mo inaasahang sasalubungin ka ng mundo ng ganoon kabagsik. At iyon ang pakiramdam ni Tomas nang marinig ang malakas na pagtama ng kutsarang bakal sa wine glass ni Don Renato. Tumayo ang matanda. Sa gitna ng bulwagan, nakatingala ang baba. At kitang-kita ang pagkadisgusto sa mukha. Hindi pa man nagsisimula ang seremonya, may mabigat ng unos sa hangin. At alam ni Tomas na hindi iyon basta-bastang pagsubok. Ngunit hindi niya inasahan na gagawin ito sa mismong araw ng kasal nila, sa harap ng pamilya, kaibigan, at lahat ng taong dapat sanay saksi sa pag-iisang dibdib nila ni Liza. Sa isang iglap, ang araw na pinangarap nilang maging pinakamaganda sa kanilang buhay ay biglang naging parang entablado ng kahihiyan. Gusto ko lang ipaalam sa lahat, sigaw ni Don Renato, malinaw at walang paki sa damdamin ng sinuman, na hindi ko sinusuportahan ang kasalang ito. Tumigil ang mundo. Ang mga bisita na kanina'y masaya at nagkukwentuhan, napako sa kinatatayuan. May mga napahawak sa dibdib, may napabulong, at may ilan pang hindi nahiyang ngumiti na parang nanood ng eksenang matagal na nilang inaabangan. Narinig ni Tomas ang mahinang tawa mula sa likod. Isang tawang may halong pang-aasar at panunuya, sapat para gumuhit ng apoy sa dibdib niya. Ngunit nang lumingon siya, hindi niya nakita ang galit sa mga mata ni Liza. Nakita niya ang luha. "Tay, please!" Umiiyak na sabi ni Liza habang humahakbang papalapit sa ama nito. Nanginginig ang balikat. Hindi po ito ang oras. Hindi po ito tama. Ngunit parang bato ang puso ni Don Renato. "Tama lang," sagot nito. "Mas mali kung hahayaan kitang ipakasal sa isang lalaking walang maibibigay sa'yo. Mas mali kung mananahimik akong nagkakamali ka." At sa isang kilos na parang may gustong lasunin ang bawat salita, tumingin siya kay Tomas. "Hindi kita kailanman tatanggapin." Hindi alam ni Tomas kung paano niya napanatili ang pagtayo. Parang tinanggalan ng laman ang tuhod niya, pero nanatili siyang nakatindig kahit basag ang loob, kahit parang tinahitahi ang bawat hininga niya. Nagsimula ng magbulungan ng mga bisita, sinasabing, "Kaya pala, hindi kasi ka-level. Sayang ang babae." Sa bawat salitang yon, unti-unti siyang kinain ng hiya. Hindi yun simpleng paghamak. Iyon ay pagkitil ng dignidad niya sa harap ng mundo. At wala siyang nagawa, kundi tanggapin ang sakit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero nakita niya ang mukha ni Liza. At doon niya naunawa ang hindi ito ang laban na dapat niyang harapin sa paraan ng galit. Niyakap ni Liza ang mga kamay niya. Basang-basa na ang pisngi nito. "Tomas, sorry. Hindi ko alam na gagawin niya to." Bumulong siya, pilit nagiging matatag para rito. "Liza, hindi mo kasalanan." Pero sa loob niya, may bumabagsak. Hindi dahil sa sinabi ng matanda, kundi dahil alam niyang nasaktan si Liza ng sobra dahil sa gulong hindi naman nila hiniling. At iyon ang pinakamasakit. Si Don Renato, sa halip na makinig sa anak, nag-walk out na parang tapos na ang palabas.
Tumalikod ito ng walang paalam, walang respeto, walang kahit anong pag-aalalang iniwan niya ang dalawang puso na pinili niyang durugin sa harap ng lahat. Pag-alis ng matanda, naging malamig ang buong bulwagan. Wala nang musika, wala nang saya. Tanging bigat at tahimik na hatol ng mga mata ang naiwan. Sa gitna ng kalituhan, may lumapit na ninang. Maingat ang salita, pero sugatan ang tono. Iha, baka dapat ipagpaliban muna natin. Napatigil si Liza, parang tinamaan ng kidlat sa dibdib. Humigpit ang hawak niya kay Tomas, takot na baka yun na ang magpabagsak sa kanila. Si Tomas naman, kahit halos hindi na makahinga, ay pilit ngumiti. Kung gusto mong itigil, Liza, maiintindihan ko. Umiling si Liza. Tumutulo ang luha. Ayoko, pero hindi ko alam kung paano natin ipagpapatuloy ito habang ganito. At sa sandaling iyon, sa mismong araw ng kasal nila, naramdaman ni Tomas ang malamig na katotohanan. Siya ang talunan ngayong gabi. Hindi dahil hindi natuloy ang kasal, kundi dahil sa harap ng lahat, binaliwala ng pamilya ni Liza ang pagkatao niya. At habang dahan-dahang nauubos ang mga ilaw sa venue, may isang tanong na unti-unting sumiksik sa puso niya. Isang tanong na hindi niya masagot. Paano ka lalaban kung pati ang araw na dapat sa'yo ay ninakaw na? May mga gabing kahit gaano kakagising, pakiramdam mo'y nasa gitna ka pa rin ng bangungot. At iyon ang realidad na bumalot kay Tomas sa mga linggo pagkatapos ng kasal na halos hindi nila nairaos. Hindi niya makalimutan ang itsura ni Liza habang naglalakad sila pauwi. Namumutla, walang imik, parang may dalang mabigat na kasalanang hindi naman sa kanya. Sa sandaling pumasok sila sa bahay, may katahimikang bumagsak na hindi tulad ng dati. Hindi komportabling tahimik, kundi iyong uri ng katahimikan na parang kasamang nakaupo sa mesa ang sakit at hiya. Wala nang mga biro, wala nang lambingan, wala nang mga halakhak na dati bumubuo sa gabi nila. Para silang 2 taong magkatabi sa iisang bangko pero magkalayo ang mga kaluluwa. Sa mga unang araw, napansin ni Tomas na umiikot si Liza sa bahay na parang multo. Kapag tinatawag niya ito, sumasagot naman. Pero maiksi, mabilis, hindi nagtatagal. Kapag sinusubukan niyang kausapin ng masinsinan, tumatango lang ito. Sabay iwas ng tingin. Pagod lang ako, palagi nitong rason. Ngunit ramdam ni Tomas na hindi pagod iyon. Takot iyon, hiya, at wasak na kumpiyansang dala ng ginawa ng ama nito sa harap ng lahat. Gusto sana niyang yakapin si Liza, ipaalalang wala siyang dapat ikahiya. Pero may dingding sa pagitan nila na hindi niya alam kung paano babasagin nang hindi ito masaktan. Sa tuwing gabi, si Tomas ang hindi makatulog. Nakahiga siya habang nakatingin sa kisame. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang tanong, ako ba ang dahilan kung bakit siya nasasaktan ng ganito? Gusto niyang isipin na, hindi. Dahil hindi naman kasalanan ng magmahal. Pero naririnig niya pa rin ang boses ni Don Renato sa isip niya. Malamig, mariin, parang marka na hindi mabubura. Hindi ka sapat, hindi ka tatanggapin. Kahit gaano niya pilit na tanggalin yon sa ulo niya, bumabalik at bumabalik, parang asong ulol na ayaw tumigil sa paghabol. Sa trabaho, mas ramdam niya ang bigat. Dati, masigla siyang umaayos ng motorsiklo, mabilis kumilos, at laging may kwentuhan sa mga kaibigan niya. Pero ngayon, nahuhuli siya ng tingin sa kawalan, nakatulala habang umiikot ang makina na dapat ay ini-inspection niya. Pre, okay ka lang? Tanong ng katrabaho niya isang araw. Napilit siyang ngumiti at sinabing, oo, medyo puyat lang. Pero ang totoo, hindi niya na malaman kung saan siya kukuha ng lakas. Ang dating sigasig niya sa trabaho at pangarap ay nagmistulang kumupas kasama ng kumpiyansa niya. Maging ang simpleng kasiyahan ay nawala. Dati, tuwing weekend,
Nag-aayos siya ng motor o naglilinis ng hardin habang si Liza ay nagluluto sa loob. Ngayon, kahit hawakan ng gamit, parang nangangawit ang dibdib niya bago pa man siya magsimula. Naiipon ang alikabok sa sulok ng bahay na dati hindi niya pinababayaan. Ang munting garapon nila ng ipon, ang garapon ng pangarap nilang bahay, ay nakalagay pa rin sa estante pero hindi na nila hinahawakan. Nakatitig lang yun sa kanila. Tahimik na nagpapaalala ng mga pangarap na para bang lumayo ng hindi nila namamalayan. Sa gitna ng lahat, hinahanap pa rin niya ang dating Liza, ang masayahing babaeng walang takot magkwento tungkol sa buhay, ang babaeng may matibay na loob. Ngunit kapag tinitingnan niya ito sa hapunan, nakikita niya ang isang taong pilit nagtatatag ng mukha. Pilit nagpapakatatag sa harap ng sakit na hindi nito alam kung paano susugpuin. At si Tomas, kahit hindi niya sinasabi, nararamdaman niyang unti-unti siyang nababasag dahil hindi niya alam kung paano ito tutulungan nang hindi nito maramdaman na siya rin ang pinagmulan ng bigat. Isang gabi, habang nakaupo si Tomas sa labas at pinagmamasdan ng dilim, napatingin siya sa mga ilaw ng kapitbahay na masigla at maingay. Sila, tahimik. Sila, nakabitin sa pagitan ng pagod at pag-iwas. At sa katahimikan ng gabing iyon, may pumasok na tanong sa isip niya. Isang tanong na parang humahawak sa puso niya ng mahigpit. Hanggang kailan sila magpapanggap na okay kung sa bawat araw, unti-unti silang nauubusan. May mga salitang hindi sumisigaw pero kayang basagin ang katahimikan. At iyon ang nangyari nang marinig ni Tomas ang mahinang boses ni Liza sa dilim ng kanilang kwarto. Tomas, kaya kitang ipaglaban. Hindi ito pasigaw, hindi matapang, pero ramdam niya ang panginginig sa bawat pantig. Parang nilalabanan ni Liza ang bigat ng isang mundong pilit silang pinaglalayo. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakayakap sa sarili, at hindi makatingin ng diretso. Parang natatakot na baka masaktan siya ng sariling katotohanan. Pero nahihirapan ako kasi pamilya ko sila. Ayokong masira. Sa sandaling iyon, parang may humila sa dibdib ni Tomas, hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil naunawaan niya ang pagitan na hindi kayang solusyonan ng pagmamahal lang. Hindi siya sumagot agad. Huminga muna siya ng malalim, pinakinggan ang pintig ng puso niya na parang kumakatok sa loob ng dibdib. Sa halip na makaramdam ng galit o tampo, may kung anong kakaibang gising ang naganap sa loob niya. Parang may kuryenteng dumaloy, nagbabalik ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ayoko maging dahilan ng pagkawala mo, mahina niyang sabi habang nakatingin sa kisame. Hindi ko kaya na dahil sa akin, mapuputol ka sa kanila. Sa unang pagkakataon, matapos ang mga linggong mabigat, naramdaman niyang malinaw na muli ang mundo. Kahit mahal siya ni Liza, hindi siya dapat maging dahilan para mawalan ito ng tahanan. Kinabukasan, maagang nagising si Tomas. Pagharap niya sa salamin, hindi niya nakita ang dating sarili. Doon, makita niya ang lalaking pagod. May mga eye bags na parang guhit ng pagkabigo at mga matang tila na wala ng sigla. Ngunit sa ilalim noon, may mumunting apoy, isang maliit pero malinaw na liwanag sa gitna ng pagkawasak. Naisip niya, kung hindi niya kayang baguhin ang tingin ng pamilya ni Liza ngayon, baka kailangan niyang gumawa ng paraan para baguhin ang sarili niyang kapalaran. Hindi bilang patunay sa kanila, kundi bilang patunay sa sarili niyang hindi siya isang talunan. Habang nag-iisip siya sa harap ng garahe, biglang huminto ang isang pick-up truck. Bumaba ang matagal na niyang kaibigan, si June, kilalang OFW na minsang naging kuya-kuya sa kanya noong kabataan nila. Pre! Sigaw ni June habang nakangiti. Mukhang kailangan mo ko ha. Napatawa ng mahina si Tomas, pero hindi yun tawang masaya. Kumusta ka ba? Tanong ni June. Wala kang ganang kausap At tulad ng isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan, mabilis na napansin ni June ang bigat sa kanya. Habang nagkakape sila,
Ikinuwento ni Tomas ang nangyari sa kasal, ang hiya, ang pang-aapi, ang katahimikan sa bahay. Hindi sumabat si June hanggat hindi ito tapos. Ngunit sa huli, naglabas siya ng isang alok na hindi inaasahan ni Tomas. "Halika sa abroad," sabi ni June. Diretsong parang simpleng bagay lang. "Mas malaki kita. Mas mabilis ka makakaipon. Mas mapapatunayan mo sa sarili mo na hindi ka dapat tratuhin ng ganyan. Hindi iyon alok na mayabang. Hindi iyon pangungutya. Isa yung pinto. Isang pinto papunta sa mundong hindi kontrolado ng biyenan niya. Hindi kontrolado ng kahit sinong hinuhusgahan siya." Nagtagal ang katahimikan. Pinagmasdan ni Tomas ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Paano umiikot ang singaw nito? At kung gaano yun kaiba sa pakiramdam na umiikot sa dibdib niya. Hindi niya ginusto ang umalis. Mahal niya ang simpleng buhay nila ni Liza. Pero naisip niya rin kung anong klaseng buhay ang binubuo niya kung mananatili siyang ganito. Wasak, walang boses, at hindi makakilos sa bigat ng panghuhusga. Pagbalik niya sa loob ng bahay, naabutan niyang nakaupo si Liza sa sofa, nakatulala sa sahig. Lumapit siya, naupo sa tabi nito at hinawakan ng kamay. "Liza." Mahina niyang bungad. Tumingala ito. May luha sa gilid ng mata. Parang takot sa anumang sasabihin niya. "May napag-isipan ako," sabi niya. At sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. "Babalik ako, pero kailangan ko munang umalis." At sa pagitan ng mga salitang iyon, may isang desisyong tuluyang babago sa landas ng buhay nila. Minsan dumarating ang sandaling kahit pagod na pagod ang katawan, mas pagod pa ang kaluluwa. At iyon ang naramdaman ni Tomas nang unang gabi niyang pumasok sa pangalawang shift sa abroad. Amoy langis ang hangin, halong pawis at bakal ang bawat sulok ng paggawaan. At bawat hakbang niya ay parang may hinihila siyang tanikala. Hindi pa man tapos ang unang 8 oras niya, naroon na ang supervisor. Kumakatok sa mesa at nagsasabing, "Tomas, need ka pa namin sa night shift." Alam niyang kaya niya namang tumanggi, pero naalala niya ang mukha ni Liza, ang panginginig sa boses nito noong sinabi niyang maghihintay ako. Kaya ngumiti siya, kahit mabigat ang mata, at sinabing, "Sige po." Hindi iyon lakas, sakripisyo iyon. Sa tuwing break time, habang nakasandal siya sa malamig na pader ng stockroom, tumatawag si Liza. "Kumain ka na ba?" Lambing nito. Oo naman," sagot niya. Kahit ang totoo'y 2 tinapay lang ang kinain niya para makatipid. "Okay lang ako. Huwag kang mag-alala." At sa bawat pagbitaw niya ng mga salitang iyon, may kirot na dumadaan sa dibdib niya. Dahil alam niyang hindi siya okay. Hindi okay ang isang taong halos hindi na matulog at nagpupumilit magpanggap para hindi mag-alala ang taong mahal niya. Pero mas pipiliin niyang siya ang mahirapan kaysa makita si Liza na nasasaktan pa. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay niya. Hindi na lamang siya mekanikong nag-aayos ng makina. Nagsimula siya ng magbasa ng mga manual tungkol sa international trade. Nagtanong sa mga kasamahan na may alam sa export at logistics. At tuwing break, nagre-research sa lumang cellphone niya tungkol sa small import businesses. Dahan-dahan, nabuo sa isip niya ang mundong mas malaki kaysa sa paggawaan. Isang mundong maaring magbigay sa kanila ni Liza ng mas maayos na kinabukasan. At sa bawat bagong natutunan niya, parang may piraso ng dating Tomas na unti-unting bumabalik, yung Tomas na may lakas, direksyon at pangarap. Samantala, sa Pilipinas, patuloy na nabubuhay sa kumpiyansa si Don Renato. Akala ng matanda, dahil umalis si Tomas, tapos na ang laban. Wala na yon, sabi niya minsan sa hapag, habang hawak ang mamahaling wine glass. Hindi tatagal ang gaya niya sa abroad. Babalik din yun dito, luhaan. Lahat ng nakaupo sa mesa, tumango, as if rehearsed. Kaya habang pinoprotektahan ni Liza ang relasyon nila, patuloy pa rin siyang sinusuuntok ng tingin at salita sa bahay ng ama niya.
At si Don Renato? Mas lumalakas ang loob habang mas naniniwala siyang hindi niya kailangang magbago dahil wala naman daw kayang patunayan si Tomas. Pero hindi nila alam na sa mga oras na inaakalang natutumba na si Tomas sa pagod, unti-unti na niya talagang hinuhubog ang hinaharap niya. Hindi yun malaking balita. Walang humihiyaw, walang pinupost sa social media. Tahimik ang pag-angat niya. Sunod-sunod na maliit na deals, maliit na import orders, at maliit na clients na napasagot niya dahil sa sipag, tiyaga, at kababaang loob. At sa bawat kita niya, diretsong ipon. Walang luho, walang dagdag, walang kahit simpleng treat para sa sarili. Lahat para sa kinabukasang alam niyang kailangan niyang pagtagumpayan. Habang unti-unting sumusulong ang buhay ni Tomas, unti-unti ring lumilitaw ang mga bitak sa mundo ng biyenan niya. May maling investment, may nakaaway na business partner, may supplier na hindi na nagtiwala. At ang dating katahimikan sa bahay pang negosyo ng pamilya ni Liza, napalitan ng bulungan, pag-aalala, at tensyong pilit tinatakpan ng kanilang yaman. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, si Tomas, na dating tinawag na walang mararating, unti-unti nang natututong magmaneobra ng negosyo. Natututo siyang magpadala ng container, makipagnegosasyon, at tumanggap ng alok mula sa mga malalaking kumpanya. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang gusto niyang tahakin. Hindi na lamang siya magtatrabaho, magtatayo siya ng sarili niyang pangalan. Pangalan na hindi kayang yurakan ng sinuman. At isang gabi, habang nakaupo siya sa makeshift bed, nagawa sa pinagsamang kahoy at lumang kutsyon, nakatanggap siya ng isang email, isang maliit pero mahalagang signal ng bagong pintuan. Napangiti siya, hindi malaki, pero totoo. May paparating na bago, may paparating na pagbabago. At doon niya naramdaman ang hindi niya inakalang mararamdaman muli, ang pag-angat na hindi niya kailangang ipagpaalam kahit kanino. Dahil oras na lang ang kalaban bago malaman ng lahat. May mga balitang dumarating na hindi mo agad masasabing maganda o masama, pero ramdam mong may inaalog sa ilalim ng mundo mo. Ganito ang pakiramdam ni Tomas nang makatanggap siya ng email mula sa isa sa pinakamalaking distributors na nakatrabaho niya. Nakaupo siya sa lumang swivel chair sa maliit niyang opisina. Iniikot-ikot ang ballpen habang tinititigan ng screen. Approved! Next shipment confirmed. Hindi niya maiwasang mapangiti. Yung tipong parang may tumapik sa balikat niya at sinabing, "Sa wakas!" Nilingon niya ang boxes sa paligid. Mga kartong siyang mismong binuhat, inayos, at pinangarap. At doon niya naramdaman ang kakaibang sigla. Unti-unti nang nagkakaroon ng laman ang buhay na minsang tinawag nilang walang patutunguhan. Habang mabilis ang pag-angat ng kanyang import business, mabilis din ang pagdating ng mga bagong kakilala. May mga investors na gustong makipag-coffee meeting. May mga negosyanteng umuupo sa harap niya, nakikinig, habang ipinapaliwanag niya kung paano niya pinapaikot ang operations na siya mismo ang nagsimula mula sa wala. "Impressive," sabi ng isa. "You built all this alone?" Tumango siya, kahit kabado pa rin sa bawat usapang pangnegosyo. Pero sa ilalim ng mesa, ipit niyang pinisil ang sarili niyang palad. Paalala na hindi siya dapat kabahan. Nakarating siya rito dahil pinilit niya, hindi dahil pinili siyang maniwala ng ibang tao. Sa Mangantala, sa Pilipinas, ibang kwento ang umiikot. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan na nagkakagulo ang kumpanya ni Don Renato. Malaking skandalo. Hindi nakabayad sa suppliers. May internal investigation daw. Sa bawat balitang pumapasok, unti-unting nababago ang tono ng mga tao sa paligid ng pamilya. Mga dating yumuyuko sa yaman, ngayon ay nag-uumpisang magtanong, magduda, at mag-ingay. At sa bawat sabay-sabay na bulong, kumakapal ang tensyon sa bahay ni Liza. Tensyon na hindi na kayang itago
kahit ng pinakamamahaling chandelier. Isang hapon, habang sabay-sabay na naghahanda ang pamilya ni Liza para sa hapunan, biglang nagtanong ang kapatid nitong si Marla. May halong kaba at pagkabigla. Ate, totoo ba yung narinig ko na may negosyo na raw si Tomas? As in, totoong kumpanya? Hindi iyon payak na tanong. Nandoon ang takot. Takot na baka lumakas si Tomas sa panahon na sila naman ay nanghihina. Napatingin sila kay Liza, sabay-sabay, naghihintay ng sagot na maaring magbago ng ihip ng hangin. Napalunok si Liza, halatang nabigla rin. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya sa isip niya si Tomas. Yung lalaking iniwan niyang luhaan noon, ngunit hindi kailanman sinukuan ang pangarap. Oo, mahinang sabi niya. Meron na. At lumalago. Nang matapos niyang sabihin iyon, alam niyang hindi na niya kayang itago ang totoo. Wala nang saysay ang pangmamaliit nila noon. May ginagawa na si Tomas na hindi nila inakalang kaya niya. At nang marinig niya ang bulungan sa paligid, may naramdaman siyang kilabot. Hindi niya alam kung saan ito galing. Sa takot ba na baka lumaki ang lamat sa pagitan nila at ng ama niya, o sa kakaibang timpla ng saya at lungkot na may ibang direksyong tinatahak si Tomas? Sa puso niya, masaya siya para sa asawa, pero hindi niya maikaila ang kaba. Kapag nagtagpo silang muli, hindi na ito magiging simpleng pagkikita lang. Dadalhin nito ang bigat ng mga taong taon nilang hindi hinarap. Sa kabilang panig ng mundo, naglalakad si Tomas sa loading bay nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigang matagal nang nakakauwi sa Pilipinas. Pare, may balita. Delikado na raw talaga negosyo ng biyenan mo. Posible daw magsara. Natigilan siya. Nakahawak pa ang gloved hand niya sa kahon. Hindi niya agad alam ang dapat maramdaman. Dapat ba siyang matuwa? Dapat ba siyang makaramdam ng katarungan? Pero ang unang sumagi sa isip niya ay isang mahinang buntong hininga. Hindi niya hiniling na bumagsak si Don Renato. Hindi niya hiningi na gumanti ang kapalaran para sa kanya. Pero heto, ang mundong minsang tumapak sa kanya ay unti-unting nabibitak, habang siya naman ay unti-unting umaangat. At sa kakaibang paghaharap ng dalawang realidad na ito, may malamig na kilabot na gumapang mula sa batok niya pababa sa dibdib. Dahil ngayon lang, sa unang pagkakataon, naramdaman niya na papalapit na ang sandaling matagal niyang iniiwasan, ang sandaling wala ng takas at kailangan na niyang harapin. Sa wakas, ang gulong unti-unting umiikot pabalik sa kanya. Narinig agad ni Tomas ang tunog ng marahang paglapag ng mga sapatos sa sahig ng kanyang opisina bago pa man siya lumingon. Isang tunog na may bigat, may dalang desperasyon. Pagharap niya, bumungad ang hindi niya inakalang makikita niya sa ganitong lugar. Ang buong pamilya ni Liza, magkakadikit, magkakapit, at magkakasabay na halos hindi makahinga sa bigat ng sitwasyong dala-dala nila. Ang mga mata nila ay hindi makatingin ng diretso. Ang mga balikat ay bagsak, parang may daladalang bigat na hindi kayang saluhin ng isang tao lang. At doon, sa unahan, nakatayo si Don Renato, ang lalaking minsan ay naging simbolo ng lahat ng sakit, hiya, at pagkakabagsak ni Tomas. Ngayon, nanginginig ang kamay nito at ang dating matigas na tindig ay parang unti-unting gumuho kasama ng kanyang reputasyon. Tito Mas! Mahina nitong sambit at napansin agad ni Tomas ang pagputol ng boses nito. Parang may tinik na hindi malunok. Kung maari, saka tumigil ang matanda. Bahagyang napapikit, pilit pinipigilan ang pagkalas ng lakas sa tuhod. Hindi niya maituloy ang sasabihin, hindi dahil walang salita, kundi dahil hindi pa kailanman sumagi sa isip ng matandang ito na luluhog siya sa lalaking minsang tinawanan niya sa harap ng mga bisita. Sa loob ng opisina ni Tomas, ang lumang aircon ay umuugong, ngunit may katahimikan pa ring nangingibabaw. Katahimikang parang pinipigilang sumabog ang matagal na nilang hindi hinarap. Pinaupo ni Tomas ang lahat
Kahit halatang nahiya ang ilan sa pamilya ni Liza, na tinatanggap pa rin sila ng lalaking dati nilang hinamak. Ano pong maitutulong ko? Tanong niya, kalmado, diretso, walang bahid ng pagmamayabang. Si Don Renato, sa wakas, tumingin sa kanya. Hindi nang diretso pero sapat para makita ni Tomas ang pagkapunit ng pride sa mga mata nito. Nalulugi na kami, sabi nito, halos pabulong. Wala nang natitira. Kailangan namin ng tulong. Kailangan namin ikaw. May bahagi si Tomas na gustong mapangiti ng mapait. Hindi dahil masaya siya sa kalagayan ng matanda, kundi dahil hindi niya inakalang darating ang araw na ito. Ngunit nanatili siyang tahimik, nakikiramdam. Huminga ng malalim si Tomas. Tumayo siya, lumakad papunta sa bintana at ilang sandali, pinahintulutang dumaloy ang bigat ng nakalipas sa loob niya. At nang bumalik siya sa harap nila, malumanay ngunit malinaw niyang binitawan ang mga salitang matagal na niyang tinikom. Alam niyo, minsan, naririnig ko pa rin yung sinabi niyo, Don Renato. Yung wala kang mararating. Yung hindi ka bagay sa anak ko. Hindi ganti ang tono niya. Hindi galit. Isa yung paalala. Isang piraso ng katotohanang kailangang harapin. Napayuko ang matanda, para bang nabigla itong marinig mula sa bibig ng taong minsan niyang tinapakan ang sariling mga salita. Walang sumagot, wala ni isang nagtaas ng ulo. At sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang nanaig. Ang bigat ng sariling kasaysayan na hindi nila kayang takasan. Muli, huminga si Tomas. Malalim, mabagal, at sa kanya binitawan ang desisyong magiging gabay ng lahat. Pero hindi ako narito para gumanti, wika niya. At hindi ko hahayaang bumagsak kayo habang nakatingin lang. At sa isang iglap, nakita ng buong pamilya ang hindi nila inakalang makikita. Ang lalaking dati tinanggalan nila ng respeto, ngayon ang nagbibigay nito sa kanila ng buong buo. Nagbuntong hininga si Don Renato at narinig ni Tomas ang bahagyang pagkalas ng luha mula sa mata nito. Isang luha ng taong unti-unting bumabagsak ang mundo. Ngunit si Tomas ay tumatayo. Hindi sa yabang, hindi sa galit, kundi sa dignidad. At habang nakaupo silang lahat sa harap ng lalaking minsan nilang minamaliit, may isang tanong na unti-unting bumabalot sa hangin. Kung ganito na ang pagbagsak, paano pa ang susunod na mangyayari kapag tuluyan nang nagharapan ang dalawang taong minsang nilamon ng nakaraan? May mga sandaling kahit ginagawa mo ang tama, hindi mo maiwasang maramdaman ang kirot ng mga sugat na hindi pa rin naghihilom. At iyon ang baon ni Tomas sa bawat pagpasok niya sa kumpanya ni Don Renato. Kahit tuwing pumapasok siya sa malawak na opisina, amoy pa rin niya ang lamig ng nakaraan. Parang nakadikit sa dingding ang mga salitang minsan ay ibinato sa kanya. Sa bawat meeting na pinamumunuan niya, may kakaibang kabog sa dibdib niya. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil alam niyang ito ang mismong lugar na dati niyang pinapangarap pasukin habang siya ay tinatawanan. Ngayon, siya ang humahawak ng direksyon, pero hindi natatakpan ng tagumpay ang mga bakas ng sakit na nagsimula sa mismong pamilyang tinutulungan niya. At sa pagitan ng mga spreadsheet, kontrata at business proposals, may mga gabing hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ito ba talaga ang kapalit ng lahat ng pinaglaban ko? Sa likod ng lahat, naroon si Liza, tahimik, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Tuwing susubukan nitong magsalita, nauudlot ang mga salita na para bang natatakot itong masaktan si Tomas sa anumang lumabas sa bibig niya. Tomas, pasensya na. Bulong nito isang gabi habang nakaupo sila sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung paano babawi sa lahat ng nangyari. Ngumiti si Tomas ng mahina kahit may kirot sa loob. Liza, hindi mo kailangang bumawi. Kasama kita sa laban. Ngunit kahit sabihin niya yon, ramdam niyang may puwang pa rin sa pagitan nila. Isang puwang na gawa ng mga salitang binitawan ng ama nito
at mga gabing hindi sila magkasabay huminga. Sa mga susunod na araw, kapansin-pansin ang unti-unting pag-shift ng tingin ng pamilya ni Liza sa kanya. Ang mga dating nakakunot ang noo kapag dumaraan siya, ngayon ay bahagya ng tumatango bilang paggalang. Ang mga dating umiwas ng tingin ay natututong ngumiti, hindi man malaki, pero sapat para maramdaman niyang lumalambot ang dating pader na gawa ng kayabangan at pagkiling. Minsan, lumapit pa ang isa sa mga kapatid ni Liza at mahina itong nagsabi, "Tomas, salamat. Hindi ko inakalang ganito mo tutulungan si Papa." Walang sagot si Tomas. Hindi niya alam kung dapat bang magpasalamat o tumango. Pero sa loob niya, may bahagyang pag-angat. Isang tagumpay na hindi niya kailangang ipagmalaki. Sa bahay naman, kakaiba na ang mga gabing magkasama sila ni Liza. Wala na ang takot na magkamali ng salita. Sa halip, may mabagal pero sinserong pagbubukas ng damdamin. "Paano tayo umabot dito?" tanong ni Liza minsan habang naghahain sila. "Paano tayo dumaang lahat ng tonang hindi natin namamalayan na unti-unti pala tayong napupunit?" Saglit siyang tumigil, sumandal sa mesa at tiningnan si Tomas na para bang ngayon lang niya muling nakita ang lalaking pinakasalan. Si Tomas naman hindi agad sumagot. "Siguro, dahil pareho tayong lumaban, pero hindi natin napigilang masaktan sa proseso." Tahimik siyang ngumiti at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang lungkot at pag-asa na magkasabay sa mga mata ni Liza. Pero hindi lahat kayang maibalik. May mga relasyon na nanatiling nakaipit sa nakaraan, mga tiyahin at pinsan na hindi na lumapit, mga kaibigang nagsara ng pinto noong kalagitnaan ng kaguluhan. At may mga taon na hindi na talaga maibabalik, mga panahong dapat ay masaya, mga okasyong nilamon ng tensyon, at mga gabing parehong umiiyak sila nang hindi alam ng isa't isa. Doon naunawaan ni Tomas na kahit tagumpay ang hawak niya ngayon, may bahagi ng buhay niya na nawalang hindi na mabubuo ng katulad ng dati. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakatingin sa mga papeles ng kumpanya at pinagmamasdan kung paano niya unti-unting binubuo ang bagong direksyon nito, may tanong na pumasok sa isip niya. Ano ang halaga ng tagumpay kung ang puso naman ay pagod? Hindi niya alam ang sagot. Ang malinaw lang, habang tumataas siya, mas lumalalim ang pag-intindi niya sa bigat ng bawat tagumpay, na minsan, hindi ito tungkol sa pag-angat, kundi sa kung anong bahagi ng sarili ang hindi mo kayang bitawan kahit ang buong mundo ay handang yumuko sa'yo. At habang pinapatay niya ang ilaw ng opisina, may naramdaman siyang papalapit na hakbang, isang boses, isang presensya, isang anino ng panibagong pag-uusap na maaaring magbago na naman ng daloy ng buhay nila. May mga katotohanang hindi sumisigaw, pero kapag natuklasan mo, kayang baguhin ang buong paraan ng pagtingin mo sa isang tao. At iyon ang nangyari kay Tomas nang kausapin siya ng ina ni Liza sa isang gabi. Dumalaw ang ginang sa opisina, dala ang maliit na supot ng merienda na parang alay ng kaapayapaan, at umupo sa tapat niya nang may mabigat na buntong hininga. "Tomas," wika nito habang pinipisil ang sariling mga daliri, "may matagal na akong gustong sabihin sa'yo." Hindi agad nagsalita si Tomas. Inantay niyang buuin nito ang lakas ng loob. At nang magsimula itong magsalita, parang isa-isang nilang tinatanggal ang kurtina sa kwento ng matandang lalaki na matagal na nilang kinatatakutan. "Ang totoo," sabi ng ina ni Liza, "matagal nang insecure ang asawa ko, lalo na sa mga lalaking hindi niya kayang kontrolin." Hindi agad nakapagsalita si Tomas. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang mga titig ni Don Renato, matatalim, malamig at mapanghusga. Akala niya noon, sarili niyang kakulangan ng dahilan ng galit ng matanda. Akala niya, dahil mahirap siya. Akala niya dahil wala siyang pangalan. Pero ngayon, habang pinapakinggan niya ang mga salitang yon, parang may pumutok na lumang teorya sa loob niya. Hindi pala kayamanan,
Hindi pala status, kundi takot. Takot ng isang lalaking sanay na lahat ay umiikot sa kanya. Nang makilala ka ni Liza, pagpapatuloy ng ginang, nakita niya sa anak namin ang lakas na matagal na niyang hindi maintindihan. Liza loved you. At yun ang kinatatakutan niya. Tumingin ito kay Tomas. May luha na sa gilid ng mata. Hindi kanya kayang kontrolin. Hindi kanya kayang diktahan. Kaya kanya tinulak palayo. Napalunok si Tomas. Hindi niya alam kung dapat ba siyang malungkot para sa matanda o masaktan dahil ang buong buhay niya ay halos giniba ng isang kahinaang hindi niya naman ginawa. Habang nakatingin si Tomas sa mesa, unti-unti niyang ninamnam ang bigat ng revelasyong yon. Sa ilang taon na halos gumuho ang pagtingin niya sa sarili, ngayon niya lang naunawaan ang tunay na pinag-ugatan ng gulo. Hindi sila nag-away dahil sa pera. Hindi dahil hindi siya sapat. Hindi dahil wala siyang maipagmamalaki. Nag-away sila dahil may isang taong natakot mawalan ng kapangyarihan. Kapangyarihang matagal na niyang hawak sa leeg ng anak niya. At sa kahinaan ng takot niyang yon, binaril nito ng mga salita si Tomas na parang wala itong pakialam kung tatama o papatay. Hindi ko sinasabing tama siya, sabi ng ina ni Liza banayad pero tapat. Pero hindi rin siya malakas gaya ng iniisip ng lahat. Minsan, ang mga taong malakas magbato ng insulto, sila ang pinakanatatakot maiwan. Napatingin si Tomas sa ginang. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang biyanan bilang parte ng pamilya ni Liza. Nakita niya ito bilang isang tao. Isang tao na may bitbit na sariling sugat, sariling takot, sariling demonyo. Sa loob ng katahimikang sumunod, may kumalabit sa loob ng puso ni Tomas. Hindi iyon awa, hindi rin yun pagkapuot. Parang pagod na malalim at pagkatapos ay isang unti-unting pag-unawa. Parang pag-abot ng kamay sa dilim at maramdaman mong hindi pala bato ang nasa harap mo, kundi isa pang taong kasing durog mo rin noon. Biglang humina ang bigat sa dibdib niya. Hindi na kasing talim ang alaala ng kasal. Hindi na kasing lakas ang tinig ni Don Renato sa utak niya. Tila unti-unting lumayo ang bigat tulad ng alon na paatras ng paatras pagkatapos ng malakas na hampas. Nakahinga siya ng maluwag na para bang unang beses niya ulit naramdaman ang sarili niya na hindi nakatali sa galit. Tumayo ang ina ni Liza at marahang hinawakan ang braso niya. Pasensya ka na sa lahat, Tomas. Hindi namin nakita ang kabutihan mo noon. Ngumiti siya. Hindi malaki, hindi pilit, kundi yung nangiting may kasamang pagbitaw. Tapos na yon, sabi niya. At habang pinapanood niyang lumalakad palayo ang ginang, may bumuntong hininga sa loob niya. Isang buntong hiningang nagbabadya na may kailangan pa siyang harapin. At malapit na itong dumating. May mga sandaling ang katahimikan mismo ang naghahatid ng pinakamatinding bagyo. At iyon ang nangyari nang muli silang nagharap ni Don Renato sa isang maliit at tahimik na conference room na parang sadyang nilikha para sa isang huling pagtutuos. Wala nang ibang tao roon, wala nang ingay ng negosyo, wala nang yabang ng nakaraan. Tanging malamig na hangin mula sa aircon at ang marahang pagtapik ng lumang wall clock ang bumibiyak sa katahimikan. Nakaupo si Tomas sa dulo ng mesa, tahimik lang. Pero ramdam ang panginginig ng dibdib niya. Sa pintuan, mabagal na lumapit si Don Renato. Hindi na ang lalaking puno ng yabang, kundi isang amang basag. Bit-bit ang bigat ng bawat maling salitang binitawan niya noon. Pag-upo ng matanda, hindi ito agad nakapagsalita. Kita ni Tomas ang panginginig ng muhon sa baba nito, ang pagpipigil sa luha, ang paulit-ulit na paghinga na parang may baradong parte ng dibdib na hindi maigalaw. Tomas, bungad nito. Pero agad naputol ang boses. Umiling ang matanda, nanginginig ang mga kamay, at sa isang iglap, tumulo ang luha na pilit niyang pinipigilan. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Napalunok si Tomas, hindi dahil nag-aalangan siya, kundi dahil hindi niya inakalang darating ang araw na makikita niya ang taong ito.
ang salik ng pinakamalalalim na sugat niya na humihina sa harap niya tulad ng isang batang nagkamali. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang dumaloy ang katahimikan dahil minsan iyon ang tanging paraan para mailabas ang mga salitang matagal nang nakakulong. Tomas, tuloy ng matanda, mas mabagal ngayon, mas puno ng pighati. Naging bulag ako sa galit, sa takot, sa sarili kong pride. Tumingin ito sa sahig, hindi makayanan ang tingnan si Tomas ng diretsyo. Sinaktan kita, pinahiya kita. Hinayaan kong lumayo ka at hinayaan kong masaktan ng anak ko dahil sa katigasan ko. Ang bawat salita ay parang latigong bumabalik sa sarili nitong balat at hindi maipaliwanag ang bigat na naramdaman ni Tomas habang pinapakinggan iyon. Nang muli itong tumingin kay Tomas, basang-basa na ang mukha nito ng luha. Patawarin mo ako. Pakiusap niya. Halos pabulong pero may bigat na parang kumakalansing sa buong silid. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng kahit ano. Pero sana, kahit isang beses man lang, bigyan mo ako ng pagkakataong maituwid yung mga mali ko. Sa sandaling iyon, parang umurong ang mundo. Parang nawala ang mga furniture, ang dingding, ang oras. Tanging 2 taong parehong sugatan ang naroon. Isang lalaking minsang dinurog at isang lalaking na ngayon ay wasak dahil sa sarili niyang kasalanan. Hindi agad sumagot si Tomas. Huminga siya ng malalim. Tinitigan ang mga kamay niyang minsang nanginginig sa galit sa lalaking ito. At matapos ang ilang sandaling tila walang dulo, marahan siyang nagsalita. Hindi kita ginawang kaaway, sabi niya. At bawat salita ay mabigat pero totoo. Ikaw ang pumili nun. Umagos ang isa pang luha sa mata ni Don Renato. Mas mabilis, mas malaya. Parang ngayon lang niya tunay na narinig ang sarili niyang naging kasalanan. At bago pa man makapagsalita si Tomas muli, biglang lumapit ang matanda. Hindi bilang amo, hindi bilang biyenan, kundi bilang isang taong nagkulang. At ngayon ay nakikiusap na payagan siyang bumawi. Bumagsak ang noo nito sa balikat ni Tomas at doon sumabog ang mga luha at hikbi na matagal niyang ikinulong. Tomas, anak, patawarin mo ako. Bulong nito, halos hindi na marinig sa sobrang pighati. Sa unang pagkakataon, hindi sumalubong ang dibdib ni Tomas ng galit. Hindi sakit, hindi paghihiganti, kundi isang unti-unting pag-unawa, isang pag-awat ng apoy na matagal nang nagngangalit sa dibdib niya. Marahan niyang inalalayan ang balikat ng matanda, hindi para patawarin ang lahat ng ginawa nito, kundi para tapusin ang digmaang matagal nang walang saysay. At sa sandaling niyakap niya ito pabalik, may naramdaman siyang kakaibang katahimikan, isang katahimikang hindi nakakatakot, hindi nakakapuno ng galit, kundi yung uri ng katahimikan na nagsasabing tapos na ang laban. Ngunit habang nakayakap sila, may boses sa loob ni Tomas na marahang nagtanong, kung tapos na ang giyera, may lakas pa ba siyang harapin ang magiging bagong mundo pagkatapos nito? May mga sandaling hindi mo na kailangang marinig ang salita para malaman na may nagbago. At iyon ang unang napansin ni Tomas sa pagbalik niya sa opisina kasunod ng huling pag-uusap nila ni Don Renato. Hindi na kasing bigat ng dati ang hangin sa loob ng kumpanya. Ang mga empleyadong dati niya naglalakad na parang may tinatago. Ngayon ay mas ramdam ang lakas ng loob. May mga ngiti na hindi pilit, kundi totoo. Yung uri ng ngiting ipinapakita lamang kapag nakahinga na nang maluwag ang isang organisasyong matagal na kinain ng tensyon. At habang iniikot ni Tomas ang buong floor, napansin niya kung paano natutong magtulungan ang bawat departamento. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa mas malalim na pagnanais na itayo muli ang pundasyon ng kumpanya. Sa conference room tinipon nila ang core team. Nakaupo si Liza sa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa.
Isang tahimik ngunit matibay na tanda na hindi na sila durog tulad ng dati. "We rebuild," sabi ni Tomas sa buong grupo. Pero hindi tulad ng dati. Hindi sa yabang, hindi sa takot, sa pagtutulungan. Tumango lahat, walang alinlangan. At nang humarap siya sa kanila, may kakaibang liwanag sa mga mata niya. Hindi iyon liwanag ng tagumpay lang, kundi ng taong makailang ulit nang bumagsak at tumayo. At ngayon, ay handa nang maging haligi para sa iba. Sa bahay naman, mas ramdam ni Tomas at Liza ang muling pagtibok ng kanilang relasyon. Hindi na sila takot magsalita. Hindi na sila naglalakad na parang may bubog sa pagitan nila. Kapag may mabigat si Liza, sinasabi niya. Kapag may iniisip si Tomas, hindi niya na ito tinatago. At tuwing gabi, bago matulog, may mga sandaling nagpapasalamat sila. Hindi dahil sa kung anong material na bagay, kundi dahil nalampasan nila ang unos na halos ikawasak nila. "Salamat, Tomas," sabi ni Liza minsan habang nakayakap sa kanya. "Hindi ka bumitaw." At tanging sagot niya, "Hindi ko kaya yon, hindi sa'yo." Samantala, si Don Renato, ang dating larawan ng kayabangan, ay unti-unting nanumbalik sa pagiging ama, hindi hari. Kapag pumapasok siya sa kumpanya marahan ng kilos, hindi na mataas ang ulo at kadalasan, dala ang dalawang salita na noon ay halos imposible sa kanya. "Salamat, Tomas." Minsan, sa pantry, nadatnan ni Tomas ang matanda na kaharap, ang ilang junior staff, nakatawa sa simpleng biro na dati hindi man lang niya papansinin. At sa sandaling iyon, parang nakita niya ang isang bagay na kailanman ay hindi niya inakalang posible. Si Don Renato, hindi bilang biyenan, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang taong natutong yumuko para muling tumindig ng tama. Sa kabila ng lahat, nanatili si Tomas sa pinakasentro ng kung sino siya. Hindi niya sinuot ang tagumpay na parang korona. Hindi niya binago ang kilos o pananalita para ipakitang may narating siya. Patuloy pa rin siyang bumibisita sa mga lumang kaibigan, tumutulong sa kapitbahay, at nagpapakape sa mga empleyadong nahihiya pa ring makipag-usap sa kanya. Ngunit ngayon, sa bawat paglalakad niya, may isang bagay na hindi niya maitatangging nadagdag sa kanya. Ang respeto ng mga tao, hindi dahil umangat siya, kundi dahil hindi siya nagbago kahit umangat. Hanggang sa dumating ang isang gabi na tila simbolo ng lahat ng pinagdaanan nila. Nakaupo silang lahat sa isang simpleng hapag. Sina Tomas, Liza, Don Renato, ang ina ni Liza at iilang kapatid. Walang engranding putahe, walang engranding kagamitan. Sa mesa ay pritong isda, gulay, kanin at tawanan na hindi kayang bilhin ng kahit sinong mayaman. Si Don Renato ay nag-abot ng plato kay Tomas, sabay sabing, "Kumain ka pa, hiho." At ang simpleng linyang yon na dati imposibleng mangyari ay nagdala ng mainit na paghihilom sa buong silid. Habang pinagmamasdan ni Tomas ang pamilya na ngayon ay hindi nahati, napangiti siya nang hindi niya namamalayan. Hindi dahil panalo siya, hindi dahil nagtagumpay siya, kundi dahil sa wakas natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pag-angat. Hindi sa negosyo, hindi sa pera, kundi sa pusong kayang magpatawad kahit minsan ay halos wasakin ito ng mundo. At habang tumatawa ang lahat sa paligid ng hapag, naisip ni Tomas, ito ang totoong yaman. At walang sino man ang kayang kumuha nito sa kanya kailanman. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.